Alright mga Lodi Bros, another from the Team Green. Gusto mo ba ng komportabling sports bike na magbibigay sa'yo ng dagdag confidence? Yung tipong hindi ka ma-intimidate, tapos komportable pa rin pero may pagka-aggressive yung position. At ito na nga ang bagong Ninja 500 SE. Alright. Alright mga Lodi Bros, shout out Palawan Street Monkeys. Isang quick ikot. Angas. Ganda ng aftermarket exhaust. Yan. Alright mga Lodi Bros, so as you can see marami siyang mga aftermarket accessories. Like this one, yung side mirrors niya. So meron na rin siyang blinkers para mas visible ang ating signal light. And then meron tayong aftermarket na engine slider para hindi direkta sa fairing natin, just in case na magkaroon ng hindi magandang pangyayari, pero wag naman sana. And meron tayong aftermarket na levers pati dito sa kabila. Yan, adjustable din. Yung stock nito adjustable din, pero syempre mas may forma to. And lever guard. Tapos naglagay siya rito ng quad lock para sa kanyang phone holder. And then tignan nyo naman, napakaganda naman ng kanyang aftermarket exhaust. Slip on lang daw yan, pero barumbado yung tunog eh. So Racing Ice Stunt Modify, yun yung kanyang brand. And then nakadagdag pa ng angas dito is yung kanyang yan, tail tidy. So kung gusto mong medyo hindi nakausli ang mga ganyan, malinis tingnan, kung titingnan mo rito, so isang ganun, matulis lang. So yan, tail tidy tayo. And then yung kanyang chain pinalitan na rin niya, gold na. So ang ganda talaga ng combination ng black and gold. So for the engine mga Lodi Bros, we have 451cc parallel twin engine. Grabe naman yon. Liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 8 valves, double overhead cam, may dulo. And of course mated yan sa 6-speed manual transmission, gaya ng mga pangkaraniwang mga sport bikes. So ito yung naging improvement ng Ninja 400. From 400 naging 500 na siya. At dahil doon, nagdagdag siya ng konting horsepower, which is from 49 horsepower naging 51 horsepower na siya. So yung mga slight differences na yan, mafe-feel mo yan kapag motor ang gamit mo, pag kotse hindi. Pero yung additional 2 horsepower and additional 4 Newton meters of torque, ramdam na ramdam mo yan, lalo't motor lang ang gamit natin. And then dito sa harap we have non-adjustable na telescopic fork. Tapos meron siyang 2-pot calipers na Nissin, single disc brake, and meron siyang ABS, of course. Importante yan. And then stock tire size sa harap is 110/70/17 tubeless. And then dito sa likod we have Nissin calipers and then single disc brake na meron din siyang ABS sensor dito kasi nga dual channel ABS yan siya. And tire size sa likod naman is 150/60/17. Syempre tubeless din. For the fuel tank, ay ito rin pala oh, aftermarket din pala to, astig. So daling magkarga ng fuel. So for the fuel tank capacity, we have 14 liters. And then based sa research ko, ayon kay Kawasaki, ang motor na to is merong 21 kilometers per liter fuel consumption average. So kung average natin based sa tank capacity and then sa kanyang fuel consumption, aabot ito ng mga around 290 kilometers in one full tank, and then boom, simot na ang fuel mo. Medyo malayo na rin. Medyo pansin ko lang, hindi na siya masyadong nalalayo sa konsumo ng Ninja 650 based lang sa aking experience. And then ang kanyang upuan, malambot. As always naman sa mga Ninja, talaga namang comfortable siya, and then maganda rin yung material na ginamit. Tapos hindi naman siya madulas. And then dito sa likod, aftermarket ito, nilagyan lang siya ng cover dito. Pero meron talaga tong angkasan sa likod na hindi naman sobrang lambot, pero hindi naman kasing tigas ng mga katulad ng naunang Z900. Kahit pa paano, malambot-lambot pa rin naman to. Pero ito, tinakpan para walang makangkas. Syempre, para good boy, di ba? Yari ka.
Ang curb weight ng motor na to kasama na ang fuel, pag naka full tank, yung langis is 170 kilos. Pero dahil nga nagpalit na siya ng aftermarket na exhaust, mababawasan pa yan ng siguro mga 2 to 3 kilos. Estimate ko lang. And then this bike, meron lang siyang 785mm seat height. So medyo friendly pa rin siya sa mga hindi masyadong matatangkad. Kasi mapapansin mo, ang taas-taas ng tangke, tapos yung upuan niya biglang palubog ng ganun. Tapos hindi pa masyadong malapad yung banda rito na hindi ka magiging masyadong bukaka at madali mong mailalapat ang paa mo sa sahig. So hindi ka masyadong kakabahan kung hindi ka katangkaran. And ang good thing dito sa motor nito, hindi siya masyadong mababa. Yung kanyang ground clearance is around 145mm from the ground. Yun yung kanyang agwat. So kayang-kaya niya yung mga medyo matataas na humps dito sa Pilipinas. And then ang kanyang design ng exhaust, yan, from here to, and then dito magme-merge is to 1. So isa na lang yung kanyang outlet. Tapos ito yung malupit sa motor na to, keyless na pala siya. Hindi ko alam, akala ko katulad ng mga typical na disusi lang. So ito ang kanyang key fob. Yan, stick, di ba? Parang sa kotse. Naalala ko sa Innova namin dati. So at least mga 2 meters siguro away from the bike, maaabot pa ng bike yung sensor ng iyong key fob. And then to activate the bike, so pipindutin mo lang to. Yan, may tumunog, may nag-click, and then pihitin mo yung ignition. So ayan, naka-on na siya. Ang ganda. So kamukha pa rin niya yung sa mga naunang mga Z9 Ninja 650. So wala pa naman pagbabago. Unlike ng Z900 ngayon na 2025, iba na yung itsura ng instrument panel. Ito yung dati pa rin. So dito sa upper left, meron tayong gear position indicator, tachometer na nagre-red line sa 11,000 RPM, maximum of 14,000 RPM. And then meron tayong fuel level indicator dito. And then odometer, bagong-bago pa, 6,076 pa lang. 2024 model pala to, no? So more than a year na to. Talagang matipid sa ride tong may-ari. Busy-busy sa negosyo eh. And then meron tayo ritong coolant temperature. And then may clock dito sa baba. So yan, speedometer. And then meron tayong range. Ito gagana to kapag umaandar ka na. And then kung nakikita nyo, meron tong nagbi-blink-blink na Bluetooth. Kasi meron itong Bluetooth connectivity via Radiology app sa iyong phone. And then may mga indicator lights tayo rito like turn signals, left and right. And then meron tayong high beam indicator dito. And then meron tayong check engine. And then dito is yung ating key sensor. Sensor para sa kanyang backlight. Nagbabago yan kapag madilim or maliwanag ang paligid. So dumidilim at lumiliwanag din yung ating instrument panel. And then battery indicator dito. And then yan, temperature. Tapos dito ay oil pressure warning indicator. So kapag low oil ka na, iilaw to. At least maka top up ka or kailangan mo na mag-change oil. Tapos pag pinrest mo to sa baba, so trip A, then dito yung reset, then trip B, and then odo. Tapos kapag ilolong press mo tong dalawa, just like ng Ninja 650, papasok ka na sa mga settings. So vehicle settings, isang press sa kanan. Yan, shift lamp, pwede mo i-on, pwede mong i-off. Ito yung mag-warn sa'yo na at certain RPM, iilaw siya kung ano yung sinet mo. Tapos pwede ka na mag-shift. Or kumbaga sinasabihan ka lang niya na naabot mo na yung sinet mong RPM. So usually ginagawa yan kapag nagbe-break in ka, something like that. So kung babalik ka na, long press mo lang ulit ito yung back. Yan, tapos display, isang pindot. So brightness nagbabago, wag na natin galawin yan. Long press ulit para bumalik. So pwede mong palitan yung date. Syempre wag na natin pakialaman, long press lang ulit. Pati yung clock, yung format, 12-hour, 24-hour, pwede rin. And then service, and then units of measurement, pwede mong baguhin kung miles per hour, kilometers per hour. Tapos yun lang naman, wala nang iba rito. Long press mo ulit, babalik ka na sa main. And then ito pala, wala napansin ha. Kaya pala sabi ko parang medyo mababa. Ito yung kanyang clip-ons. So supposedly ang Ninja 500 ay semi-upright position kasi sport touring ito. Pero kaya pala medyo mababa ang pakiramdam ko kasi pinalitan na niya yung kanyang clip-on. Ngayon ko lang napansin. So medyo mas aggressive siya. Meron tayong lever dito, aftermarket na nga. And then yung passing light switch, then high beam, low beam, hazard, turn signal lights, and then horn. Yan, stock pa rin siya. And then dito sa kabila, ito yung kanyang front brake na adjustable na aftermarket din.
and then kill switch, and then on, and then electric starter switch. So sound check tayo. Ninja 500 SE aftermarket exhaust, slip on, sound check. Wow, lumalagotok. Hindi siya masyadong masakit sa tenga. Buo lang yung tunog kasi medyo malaki yung canister niya eh. Pero dahil may pagka-shorty yung dating, malakas-lakas pa rin siya kung ikukumpara sa iba. O, stig nung aftermarket na side mirrors, oh, sumasabay, di ba? So ito ang itsura ng harap ng Ninja 500 SE. Naka LED na siya na headlights, and then all LED na rin yung kanyang mga turn signal lights. At ang kanyang high beam ay itong nasa gilid. Stig. At ito naman ang itsura ng likuran. Malinis na malinis. Tinanggal niya lang yung kanyang turn signal lights, pero all LED ang hanggang likod eh. So pati yan yung kanyang tail light. Alright mga Lodi bro, so kita nyo naman bagay na bagay ang damit ko dito sa ating motor, which is syempre Kawasaki Team Green. At ito ang itsura ng isang 5.9.5 na nakasakay sa isang Kawasaki Ninja 500. Ayan, ang baba lang ng kanyang seat height talaga. Medyo naging aggressive lang yung kanyang riding position kasi nga ginawang clip-ons, pero usually talaga ang alam ko nasa banda rito lang yung kanyang handlebar eh. Pero ito medyo nandito. Although medyo aggressive yung position mo, dahil nga aftermarket na to, hindi pa rin siya kasing baba ng mga super sports like mga R1, CBR, R6, or ano pa ba, CBR 600, GSXR. Mas ano pa rin to eh, mas friendly pa rin sa likuran. And then ito ang kanyang foot pegs. Ito ang itsura ng, ito yung angle ng hita, at makikita ninyo may pagka-aggressive din siya. Tapos okay naman din yung linya dito sa tangke. Ipit na ipit natin yung tangke, so bagay na bagay ito kapag medyo nagbabanking ka. Maganda yung pagkakalapat ng hita sa tank, kasi usually talaga ito yung nagiging pangkalang mo para hindi ka malaglag sa motor. So aftermarket din yan. And then ang daling iwas-iwas ng motor, oh. 170 kilos lang kasi. Tsaka medyo maliit yung tangke niya, nasa 14 liters lang. Pero yun naman talaga kasi ang bagay sa mga ganitong size, 14 liters. Ang cute lang eh, oh. Siguro masyado lang ako nasanay sa motor ko na Bandit na 19 liters. Tsaka yung mga usual na size ng mga 600cc above na 17 liters average yung kanilang mga fuel tank capacity. This one is 14. So same din dun sa dating motor ng kapatid ko na Trident 660 ng Triumph. Alright, so bago pa dumilim ng tuluyan, tara na. Alright, sakto rin yung preno, malakas din. Ayos din yung torque nya, ha? Ramdam mo ibang iba rin yung power nya sa Ninja 400. May improvement din. So try tayo ng acceleration test. In 3, 2, 1, go. Din. Alright, so ride impression na tayo mga Lodi Bros. Talking about the power, definitely meron siyang improvement sa makina. From Ninja 400 na 38 Nm of torque, ito ay naging 42.6
So you will really feel the improvement pagdating sa arangkada, which is very important pagdating sa mga overtaking. Sa horsepowers may slight difference lang. Sa paper 179 kilometers per hour ang top speed nito, pero yung owner umabot daw siya ng 185. So syempre ayoko namang subukan yun dito, hayaan na natin yung sa kanya. Pero talagang mabilis yung motor, kailangan mo lang ng konting buwelo since 500cc lang rin naman siya. Pero definitely exciting pa rin siyang gamitin kahit gawin mo siyang pang araw-araw, tapos meron kayong mga weekend rides ng tropa. Kaya-kaya mo na rin namang humabol kahit papaano. So kung seasoned rider ka na, pwede mo masabi na medyo mabibitin ka na rito kasi syempre sanay ka na eh. Pero hindi mo naman masasabi na maboboard ka talaga, lalo na kung gusto mo lang naman ng motor na pwede mong gamitin for daily, na hindi ka naman din yung sabihin mong sobrang liit ng engine mo, like mga 125cc, 150cc. Pwede na to. Ganda ng handling niya. Yan. At around mga 6,000 RPM, may konti ka na mafe-feel na medyo lumalakas ng konting vibration niya. Given na ito ay parallel twin, that's normal. Pero linear yung power niya, delivery. Typical Kawasaki. So hindi ito nakakatakot, lalo na kung gusto mo lang mag-practice kapag mga weekend, gusto mo mag-track day, tapos ayaw mo naman ng sobrang aggressive dahil hindi ka pa naman ganun kasanay. So pwede kang mag-start sa mga ganito. Kung medyo bitin ka na sa R3, gusto mo ng mas may boom, power, so dito ka sa Ninja 500. Tapos hindi siya sobrang aggressive nga when it comes to sitting position Tapos kung titingnan ninyo yung posisyon ng leg ko, hindi masyadong nakabuka ka dahil yung tangke may kapayatan yung sa may bandang yag balls natin. So turning radius check, tingnan natin kung maganda tong isingit-sigit sa mga city traffic. So dito tayo sa gitna. Alright, U-turn. Okay, sa kalahating lane, pwede pa. Yun ang kagandahan dito kahit sabihin mong sport bike na rin ang itsura niya, although ito ay sport touring, hindi kasi katulad ng mga sports bike na talagang yung mga full sports bike DNA na ang hirap i-U-turn. Talagang dinesign siya na hindi masyadong makipot yung kanyang turning radius kasi kailangan mo bumangking ng husto doon. Ito kahit i-lean mo lang ng konti, maganda na yung kanyang liko. Fourth gear, lakas. Ang ganda na kanya engine braking, hindi masyadong harsh. Meron kasi itong sleeper clutch, downshift. Hindi naglalaki yung gulong sa likod. So kung magkamali ka man at higher RPMs na i-downshift mo, nalito ka, typical yan sa mga baguhang driver, nagpa-practice pa lang sa manual, napapa-downshift ng hindi sinasadya at high RPMs. Hindi ka titilapon kasi hindi maglalaki yung rear wheel mo For example, napa-downshift ka from 5th gear, downshift, hindi naglalaki yung rear wheel mo. Ganda bawat shift ko nagpa-pop. Tapos yun, syempre Kawasaki, napakalambot ng kanyang clutch. Meron siyang clutch assist kahit one finger lang. See? Okay, brake test at 60 in 3, 2, 1, go.
Nice. Hindi tayo nag fishtail. Safe na safe ka. Dual channel ABS. Alright. Flickable yung bike. Ang gaan. Tapos ang ganda ng kanyang display, TFT. Maliwanag, malinaw. Actually simpleng-simple nga lang siya eh. Hindi siya tipong OA. And then na-appreciate ko tong kanyang smoke na windshield. Ito kasi yung nagde-deflect ng hangin. So kapag nag-aggressive position ka, tapos high speed driving ka, pag yumuko ka, protektado na yung ulo mo. Hindi katulad kasi ng mga naked bike. Komportable yung naked bike, pero pag pumalo ka na ng mga 160, 150 kph, ramdam mo yung hampas ng hangin. Ito hindi. Semi naked bike yung feel, comfortable, pero yung protection na binibigay so ito na binibigay din sa mga sports bike andito eh. Hindi mo mararamdaman yung tama ng hangin na hindi rin makakaapekto sa control mo sa motor. Kasi kapag natatamaan ka ng hangin, medyo nagagalaw ng konti yung balikat mo eh. So pwedeng makaapekto yun sa handling mo. Grabe. Ano yan? Papuntang langit ba yan? Parang ulap ah. Salamat sa facial. Excuse me po. So the question is, para kanino ba ang Ninja 500 SE na to? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo mag-level up expressway legal na motor na magbibigay sa'yo ng confidence para mag-track days and then ma-enhance mo pa yung skills mo sa cornering without the back pain. Tapos kung gusto mong reliable na motor na merong sapat na safety features like double or dual channel ABS, tapos meron din siyang side stand engine kill switch, and then meron siyang clutch assist and sleeper clutch. Tapos hindi sobrang expensive dahil napaka-affordable ng motor na to. Tapos syempre aggressive looking na bike. Ano pa bang i-expect mo sa Ninja? Eh parang mga jet fighter yung mga itsura nito. So para sa'yo to, hindi mo basta-basta ma-outgrown tong motor na to. Lalo na kung beginner rider ka, matagal-tagal mong may enjoy ang motor na to. Tsaka ka na mag-upgrade ng 600, 700 kapag na-enhance mo na yung skills mo. So pasok na tayo rito, ibabalik na natin sa may-ari. So yung may-ari nito, shoutout kay Kuis Christian Manalang. Yan, meron siyang car rental business, and then meron din siyang mga binebentang mga aftermarket na mga exhaust para sa lahat ng uri ng mga motor, mula sa mga underbone hanggang sa mga big bikes. Yan, puntahan nyo lang sila dito sa may likod ng elementary school sa mga taga Palawan. Dito sa may Tagburos Elementary School sa likod. Hanapin nyo lang ang Manalang store, or sundan nyo na lang itong rutang binabaybay ko. So with that, maraming salamat sa support. Paki-follow na rin ang ating page sa FB. Hindi ko masyadong napopromote ang ating FB page. So tulungan nyo namang mag-grow mga Lodi Bros. And this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.